song, Deuteronomy chapter 16. This is the 32nd message. And I believe this is the 10th message or 12th message, I think, sa chapter na ito. Lami, no? So magtatagal pa tayo. Isang araw na lang. Lilipad na ako. Papuntang Qatar. Kaya iiwanan ko muna kayo, ha? Deuteronomy chapter number 16, verse 16. If you're there, say amen. Amen. Verse 16. Together, let's read. Begin. 3 times in a year shall all thy males appear before the Lord thy God in the place which he shall choose, in the feast of the unleavened bread, and in the feast of weeks, and in the feast of tabernacles, and they shall not appear before the Lord empty. Turn your Bibles to the book of Leviticus. Leviticus chapter 23. Leviticus chapter 23. In that verse that we read, we see the general schedule of the feast. But here, we see the specifics of the third feast, the fall feast of the Lord. Verse number 33. Leviticus 23, verse 33. I will read to you. Just follow me with your eyes. And the Lord spake unto Moses, saying, Speak unto the children of Israel, saying, The 15th day of the 7th month shall be the feast of tabernacles, for 7 days unto the Lord. On the first day shall be an holy convocation. Ye shall do no servile work therein. 7 days ye shall offer an offering made by fire unto the Lord. On the 8th day shall be an holy convocation unto you, and ye shall offer an offering made by fire unto the Lord. It is a solemn assembly. And ye shall do no servile work therein. These are the feasts of the Lord which ye shall proclaim to be holy convocations, to offer an offering made by fire unto the Lord, a burnt offering and a meat offering, a sacrifice and a drink offerings, everything upon his day. Beside the Sabbaths of the Lord, and beside your gifts, and beside all your vows, and beside all your freewill offerings which ye give unto the Lord. Also in the 15th day of the 7th month, when ye have gathered in the fruit of the land, ye shall keep a feast unto the Lord 7 days. On the first day shall be a Sabbath, and on the 8th day shall be a Sabbath. And ye shall take you on the first day the boughs of the goodly trees, branches of palm trees, and the boughs of thick trees, and willows of the brook, and ye shall rejoice before the Lord your God 7 days. And ye shall keep it a feast unto the Lord 7 days in the year. It shall be a statute forever in your generations. Ye shall celebrate it in the 7th month. Ye shall dwell in the booths 7 days. All that are Israelites born shall dwell in booths. That your generation may know that I made the children of Israel to dwell in booths when I brought them out of the land of Egypt. I am the Lord your God. And Moses declared unto the children of Israel the feast of the Lord. The 32nd message is the feast of the tabernacle, the last feast. Amen? Amen. Tatapos din tayo sa feast. Pagbalik ko, may feast naman ang harapin. Okay? Iba namang klase yun. Hindi ko na lang i-mention sa inyo. Let's pray. Heavenly Father, salamat po na kayo po ang aming Diyos. At ayaw mo kami maging mangmang sa mga karunungan, sa mga Old Testament text na ito, na may kinalaman po sa prophetic plan mo, Panginoong Diyos, sa pagbabalik ng iyong anak na si Jesus Christ para maghari dito sa lupa. I-bless mo po ang bawat isa. Tulungan mo po ang mga bata. Tulungan mo ako na makapag-preach ng napakasimple, dahil ito pong mga talata ay somehow napakahirap, malalim pong maunawaan, pero bigyan mo po ako ng karunungan so that I may be able to deliver this message para sa pangunawa din ng pinakabata dito. I-bless mo po ang bawat isa. Kayo po ang mangusap sa bawat puso namin. Tulungan mo kami na mamuhay. Inisin mo kami sa anumang pagkakasala. At tanggapin mo, Panginoon, ang aming pagsamba habang kami nakikinig ng iyong salita. Ito pong aming dalangin. In Jesus' name, Amen. Ang Panginoon ay
has been and will be punctual sa kanyang mga appointments. Amen? Naniniwala ba kayo na the Lord will fulfill His promises? Do you believe that He will be punctual in His future appointments? Pero ang Panginoon, meron siyang ibang calendar. He has a different calendar. Amen? Now, may mga pinag-aaralan tayong calendar ng mga Hudyo, but I am not here to tell you about any specific date when the Lord will come. We do not set dates. Amen? Marami nagsiset ng date, but hindi tayo magsiset ng date. But we went through the 7 feasts of the Lord found in the book of Deuteronomy and specifically mentioned in the book of Leviticus chapter 23. Let me go over the feast quickly. Pakilagay, brother. The Passover. Yan ay sineselebrate ng mga Jew ng April 14. The unleavened bread. The Feast of the Unleavened Bread. Sineselebrate yan ng April 15 to 21. Our calendar, Gregorian, ang kanilang calendar, Jewish, Nisan sa kanila. Nisan. Hindi kotse yan, ha? Okay? Pero scriptural na yan, no? Nisan. Amen? Nisan 18. April 18 is the Feast of the First Fruit. And then the day of Pentecost, this is the second set of feasts, the Feast of Weeks, which runs 7 weeks on the 50th day, that is the day of Pentecost, that is June 6. Now, sa Jewish calendar, nagbabago din yung mga dates na yan, but it always fall on the same month. Intindihan nyo? And then, the third set of feast is concerning the feast of the Lord Jesus Christ's second coming. So, we had the Feast of the Trumpet. They celebrate yan sa Tishri 1 or October 1. That is their civil calendar, their New Year. Kung saan binablast nila sa atin, paputok sa kanilang trumpet. Mas maganda na ang trumpet, amen? Scriptural pala yun, pag nagpa-trumpet tayo, no? Huwag na kayo magpaputok sa New Year, amen? Trumpet na lang, ha? Amen? Imbitahan nyo yung mga trumpeters natin, doon sila mag-ingay. Okay, bayaran nyo sila, amen? The Feast of Atonement, October 10. Okay, October 10. 7 days yan. 10, 11, 12, 13, 14, 15. I think 7 days din yan. And then, 1 day lang pala yan. And then, we have the Tabernacle, Tishri, 15 to 21, October 15 to 21, that is 7 days. Pero papansinin nyo, may binasa tayo kaninang talata na 8th day. The first day is Sabbath, the 8th day will be Sabbath. That means, kung yan ang susundan nating day, Tishri 22 is the 8th day, and the 8th day is a new beginning. So we will conclude the feast messages with a message tonight. Please come, the promise of a new beginning. Amen? So today, we will study the Feast of the Tabernacle. This was the outline of the series. This was the outline. By faith tong outline ko. Basta ginagawa ko, ina-alliterate ko para mas madali nating maintindihan. Okay? Sa Feast of the Passover, the Lord is precise in keeping an appointment. Feast of the Passover. The second feast, prepared in keeping an agreement. The Feast of the Unleavened Bread. Kaya nga, pinag-usapan natin, do not make agreement with unbelievers. Yung mga, alam nyo, yung mga unholy partnership and everything like that. Prompt in keeping assurances. That's the resurrection of the Lord Jesus Christ. Amen? The Feast of the First Fruit. And then, we have the powered by the Spirit's ability. That's Pentecost. Yan ang kailangan natin sa ating soul-winning ministry. The power of the Holy Spirit of God. And then we talked about the rapture, going to the second coming, the proclamation or proclaim the King's arrival, the Feast of the Trumpets. And then we know the prayers known to God to arbitrate the Feast of the Yom Kippur. We studied the prayer of Moses and the prayer of Paul and what should be the prayer of the saints today. And that is for Israel to be saved. Amen? Now, we move to the 7th point. The last of the feast. Provision for kingship abode.
the tabernacle, the feast of the tabernacle. That Christ will come again and dwell with us for 1,000 years. Amen? Yan talagang daang matuwid. Ang sabi ko sa inyo, amen? I'm looking forward to that. Amen? Amen? So, 3 beses talagang ni-require ng Panginoon ng Israel to celebrate this feast. Meron silang mga tinatawag na season. Okay? May mga season dito. Ang Feast of the Unleavened Bread is a season ng barley harvest. Pakita nga yung barley. Yan ang feast ng unleavened bread. It's barley harvest. Okay? At the beginning of the feast, counting to the 50th day Pentecost, it's what we call the wheat harvest naman. Next slide please. Next slide. Wheat harvest. Wala ba yun? Next slide. Wala. Wheat harvest. Sunod-sunod na yun sa PowerPoint ko, ha? Baliktad ba? Okay? And then the third is what we call the fruit harvest. Itong fall feast na ito, it's the fruit harvest. Ang mga hina-harvest dito ay mga grapes, pomegranates, figs, lahat ng mga sasarap na prutas. Intindihan nyo? Okay? Now, dito sa mga appointment na ito ng Panginoon sa kanila, itong Feast of the Tabernacle is what we call sa Hebrew word, Sukkoth. Mama, may problema ba? There's a problem, okay. Patayin nyo na lang muna, ayusin nyo. Alisin nyo dyan kasi sunod-sunod na ito eh. Ito yung tinatawag na Feast of the Tabernacle. Now, listen to me. Meron kasi mga pictures dyan that will help you kung ano ang ginagawa nilang celebration. And they continue to do that even today. Kahit mag-search kayo sa mga Jewish sites, whether they are Messianic or they believe already Jesus Christ as the Messiah, meron mga sites na yan, or kahit mga Orthodox Jew na hindi pa naniniwala kay Kristo, they still celebrate this. On both camps, they both celebrate itong custom nila na ito. At patuloy pa rin nila itong pinapractice hanggang ngayon. Ito yung tinatawag na Feast of the Tabernacle. Tignan nyo sa Leviticus chapter number 23. Leviticus chapter number 23. Meron sinabi dito sa verse 43. Verse 40, chapter 23, verse 41 to 43. Binasa natin kanina. And ye shall keep it a feast unto the Lord 7 days. So just imagine, 7 days yan. Sabbath to Sabbath. Okay? Yung Sabbath to Sabbath, siyempre kung nagsimula sila ng Sabbath, that is Saturday, yung 8th day daw is Sabbath pa rin. Which falls on a Sunday. Isipin niyo yung mga ganyan. Kaya hindi lahat ng Sabbath sa Bible ay Sabado. Amen? Kaya meron kayong pwedeng sabihin sa mga bakit kayo kami mga Baptist nagsasamba kami sa Sunday, kayong mga sa Batista, ini-criticize nyo kami na sumasamba kami sa araw. Kayo ba sumasamba kay Saturn? Nakausap ko. Meron mga Sabat na Sunday. Kaya pag sinabi ko sa inyo, ang araw ng Panginoon, Sunday, yan ay araw din na pag pinipreach natin na Sabat. Yan ang Sabat natin. Hindi natin gawin yan. Amen? Pero specifically, pag tinignan mo talaga, Sabado yun. Pero Sunday natin, that's the Lord's Day. Pero dito makikita nyo yung it falls on Sunday, Sabat pa rin yun. Now, sabi sa verse 42, ye shall dwell in booths. Kung singular, suka sa Hebrew. Pero kung plural, sukot. Ye shall dwell in booths 7 days. All that are Israelites born shall dwell in booths. Kaya gumagawa sila ng mga booths. Pakita nyo nga kung makipapakita nyo yung mga booths. That your generations may know that I made the children of Israel to dwell in booths when I brought them out of the land of Egypt. I am the Lord your God. Kaya kung titingnan nyo ito, yung mga, of course, yung tabernacle, speaks of the plan na pagbaba ni Moses the second time. Dala niya yan. Pero konektado yan sa pag-akyat niya. Naalala nyo last week sa message ko, 2 weeks ago.
And then, kapag nagsiselebrate sila, gumagawa sila ng ganyang mga tinatawag na mga booths. 4x4 wood, mayroong mga lattices, tapos kumukuha sila ng mga branches, tapos inilalagay nila, i-decorate nila doon sa ibabaw ng bubong. Tapos may table yan sa loob. Tapos doon sa gitna yan, ang nakalagay dyan ng mga prutas, yung mga harvest nila. Okay? Now, meron din silang mga tinatawag na Sukkot also means not just yung wooden frame na yan na dinedecorate nila. Meron silang tinatawag na tent. Yung isa tent dito. Sa Genesis 33, ginamit din yan. Yung sinabi sa Genesis 33:17, Jacob journeyed to Sukkoth and built him a house, made booths for his cattle. Kasi kasama pati hayop. Di niyo ba alam sa millennial reign, ang mga hayop, hindi tayo kakagatin ng mga mababangis na hayop ngayon. Magdi-dwell together, yung pusa at saka aso. Although kaya nyo nang pagsamahin yan, ngayon, pero yung tigre at saka kayo, mahirap yan pagsamahin ngayon. Amen? Yung buhaya at saka kayo. Hindi ko tinutukoy yung pulis at saka kayo, ha? Okay? Ha? Ang sinasabi ko, yung mga ganyan, isipin mo yan, yung daw lamb at saka yung lion, magkatabi sila. Gusto niyo ba yun? Pati yung mga ayaw niyong katabi ngayon, magkakatabi kayo sa millennial reign ng Panginoon. Amen? Isipin mo yan, yung kinakagat, ikaw nangangagat ka ngayon, tapos nangangagat ka rin, nagkakagatan kayo, magkatabi kayo. Saya ito eh. Masaya. The most the greatest joyful festival ng mga Hudyo, Feast of the Tabernacle. Kasi kainan yan. Kainan yan. Hindi kainan ng tao, ha? Prutas. Yung mga prutas na yan. So, binanggit dito na yan ay se-celebrate nila. Talagang kung pag-uusapan natin ito yung napakalaking party para sa kanila. This is really a big part. Sino may sabi Christian life and being in Christ is boring? Kung wala si Kristo sa puso mo, ito na ang pinakamasayang buhay mo sa lupa. Pero kahit wala kang kasiyahan dito sa lupa, pagdating ng Panginoon, doon talaga magsisimula. Kasi hindi mo maikukumpara ang glory ng kasama mo na si Kristo sa heaven. At hindi pa natin nararanasan na pagbalik ni Kristo, we will reign with Him. That is a very, very big celebration. Matindi yan. Amen? Sagot tayo lahat ng Panginoon. Amen? Tingnan nyo sa Exodus 23. Exodus, punta muna tayo sa Exodus, chapter 23. Gusto ko lang kayong i-excite pagtungkol dito para habang inaantay natin ang pagbabalik ng Panginoon, may ginagawa tayo para sa Kanya. Amen? Exodus 23:14. 3 times thou shalt keep a feast unto me in the year. Thou shalt keep the feast of the unleavened bread. 7 days as I commanded thee in the time appointed of the month Abib. That is April. For in that thou camest out from Egypt, and none shall appear before me empty. Verse number 16. And the feast of harvest. And yung 7 weeks, the feast, the first fruits of thy labor, which thou hast sown in the field. And then sabi dito sa verse number 19, the first fruit of thy land. Pero merong sinabi dyan sa verse 16, and the feast of the harvest, the first fruit of thy labor which thou hast sown in the field, and the feast of ingathering. Yung feast of ingathering is what we call, i-project nyo nga dyan yung picture na grapes ang na-harvest, grapes yung hina-harvest, ipakita nyo. That is the feast of the tabernacle, the day na kung saan nagre-reap sila ng mga ubas. Sa ubasan ito. Amen? Sa ubasan ito. Now, punta tayo sa Revelation. Let's go to the book of Revelation. Ilagay mo lang dyan, Brad. Revelation 15. Tatitikman ko kayo. Kasi alam ko, hindi kayo aantukin pag pagkain ang pinag-uusapan natin. Amen? Kahit na nakatingin lang ako sa notes ko ngayon,
at hindi ako makatingin sa inyo, tingnan nyo na lang yan. Alam ko, takam na kayo. You can't wait. Amen? Siguro magsisimula na tayo mag-pray para sa Israel. Mag-pray tayo sa pinakahuling soul na masisave dahil gusto na natin pumunta sa heaven. Amen? Tapos after 7 years, babalik tayo kasama ang Panginoon. Revelation 15 to 18. Let's read. Ready, begin. Ha? Wala ba? Wala po. 16. Wala po. Okay? Hindi, 14. Tingnan natin. 14. Sama. 14. Okay, 14. 14, 15 to 18. Okay? Ready? And another angel came out of the temple, crying with a loud voice to him that sat on the cloud, thrust in thy sickle and reap. Ito during the tribulation period. Kunin mo yung yung sickle, yung pang-ani. Pumunto ng ani. Gapas. And reap. Maggapas kayo ng ani. For the time is come for thee to reap. For the harvest of the earth is ripe. And he that sat on the cloud thrust in his sickle on the earth, and the earth was reaped. And another angel came out of the temple, which is in heaven, sabi dyan, and he also having a sharp sickle. And another angel came out from the altar, which had power over fire and crowd with a loud cry to him that had a sharp sickle, saying, thrust in thy sharp sickle, and gather the clusters of vine of the earth. Ang reaping dito, iba yung inaani sa first feast. Iba yung inaani sa Pentecost. Pero itong inaani dito, ubas, mga prutas. Kita nyo? Kaya, dyan sa mga pinapakita ng salita ng Diyos, makikita natin ito future pa. Okay? So, ang prophetic parallel niyan, nitong feast na ito, is of course the millennial reign of Jesus Christ. Marami pa rin maaani sa panahon ng itong taon na yon. Pero it has something to do with Israel. Okay? Naintindihan nyo? Now, first point is this. The Lord Jesus will surely come. Amen? He will surely arrive. He will surely arrive. Yung second coming, para mag-reign ng Panginoon, that will surely come. Let's see the ultimate account of the Lord Jesus Christ. He will be visibly reigning amongst all nations at the first day of the Feast of the Tabernacle. Put that slide, lahat ng flags ng nation. Pakita niyo dyan. Zechariah 14, 3-4. Zechariah. Turn your Bibles to the book of Zechariah. Okay? Dito muna tayo. Zechariah chapter 14. Zechariah 14, 3-4. Then shall the Lord go forth and fight against those nations. That is the battle of Armageddon. Amen? As when he fought in the day of battle. And his feet shall stand in that day upon the Mount of Olives. Pakita niyo yung Mount of Olives. Yan ang Mount of Olives ngayon. Diyan umakyat ang Panginoon, umakyat siya sa Acts chapter 1. My friend, mga kaibigan, bababa ulit ang Panginoon diyan. Hindi pa ako nakapunta sa Israel, pero these are direct picture of Mount Olives right now. Sa baba ng foot ng mountain na yan ay mga libingan. Ngayon, kita nyo may mga kabaong mga nicho. Diyan sa baba, matalas ang mata nyo. Okay? Sabi dito, which is before Jerusalem on the east, and the Mount of Olives shall cleave in the midst thereof, and it shall come to pass that everyone that is left of all the nations which came against Jerusalem shall even go up from year to worship the King. Show the flags. Sa Feast of the Tabernacle, the very first day na yan, dyan bababa ang Panginoon. Now, hindi tayo nagsaset ng date, ha? Hindi tayo nagsaset ng date. Huwag niyong pansinin yung dates na nilagay ko kanina. That is the Jewish calendar. Pero, Jesus Christ, when He comes back, He will come back on the Feast of the Tabernacle. Ganun yan.
lahat ng bansa na magagather, sasamba sa Panginoon. Kaya ako, naniwala talaga ako sa world missions. Kaya ngayon pa lang, tumulong na tayo. Dahil gusto rin natin yung ibang mga, hindi naman natin mawiwin ang lahat ng bansa at hindi natin madadala ang lahat ng bansa sa langit. Totally, by population. Pero may mga nasisave sa mga bansa na yan. Amen? Ganun eh. Yun ang trabaho ng church eh. That is our great commission. Pero, pagdating talaga ng Panginoon, pag yung pinadala na ng Panginoon yung kanyang final force ng mga witnesses, ay grabe ang rating dyan. Siyempre, yung mga hindi sasampalataya, they will die and perish. Punta sila ng hell. Pero yung mga masasave, magsasamba from every nation in the world. Yan ang sinabi ng Bible. Okay? And it shall be that whoso will not come up of all the families of the earth unto Jerusalem to worship the King, the Lord of hosts, even unto them shall be no rain. Sipin mo yun? Pag hindi sila sumama dyan sa invitation na yan, and if the family of Egypt go not up and come not that have no rain, there shall be plague wherewith the Lord shall smite the heathen that come not up to keep the feast of the tabernacles. Yung appointment na yan, yung punctuality ng Panginoon, makikita mo dyan. Isi-celebrate ni Jesus Christ mismo na siya, He will surely arrive dyan sa day na yan. Huwag kayo mag-isip ng date, ha? I'm just telling you that there will come a day. Second coming ng Panginoon. Celebrate niya. Kaya masaya yan. Amen? Masaya yan. Mag-practice lang kayo sa orkestra. Mag-practice lang kayong kumanta. Dahil yung day na yan ay puro kantahan. If you will see yung ginagawa ng mga Jews sa day na yan, kung may opportunity kayo, may pera kayo pumunta sa Israel, pumunta kayo dyan, makita nyo kung anong klaseng festivity yan. Napakasayang time yan. It is a great time of what we call rejoicing. He will return in the Mount of Olives and begins His reign on the first day. And that is called the first day of the Feast of the Tabernacle. Amen? Second, the Lord will ultimately abide. He will ultimately abide. He will surely come, but He will ultimately abide. Amen. Now, pag tinignan nyo ang ating mga Bible history from the Garden of Eden, God tabernacled, ang presence niya is in the Garden of Eden. He walks in the cool of the day. Masarap yan na naranasan ni Adam and Eve sa garden. But we know what happened. Hindi nagtagal si Adam and Eve sa garden. Tama? Because nagkasala sila. So they were thrown out of the garden. So wala na, hindi na bibisita ang Panginoon doon. Huwag niya kayo mag-alala kung saan ang Garden of Eden. Ang tingnan nyo yung, hindi yung nakaraan. Tingnan nyo yung gagawin ng Panginoon. Amen? Yung tabernacle in the wilderness. Tingnan nyo. The tabernacle in the wilderness. Meron tayo diyang picture. The tabernacle in the wilderness. Yun yung ginawa ni Moses. Now, alam niyo yung kwento, di ba? Yung Yom Kippur, nag-pray si Moses for the atonement ng Israel. Pagbaba niya, nagbigay siya ng good news. I have good news. Di ba 40 days na doon? Pagbaba niya, the Lord answered my prayer. Atone kayo. Hindi kayo mamamatay. Kaya, sigawan sila, yay! Hindi tayo mamamatay! Ganun nangyari dyan. So, dala niya ulit yung 10 Commandments, di ba? Biyasag niya yun sa una eh. Pag-akyat niya doon, nag-pray. Prayer and fasting yun. Nag-pray si Moses, Lord, alisin mo na lang ako, ang pangalan ko sa aklat ng buhay. Wag lang itong mga taong to. Ganun mag-pray. Si Paul nag-pray din yan. Kaya pagbaba niya, ang ganda ng balita niya. Kaya nagkaroon ng Feast of the Yom Kippur. Ang church, we need to pray for the salvation of Israel. It's a national thing na kinakailangan makita because yan ang nasa plano ng Panginoon. Pero, pagkatapos noon, sabi ni Moses, may dala akong plano.
gagawa tayo ng tabernacle. Just imagine, in 5 days, all the people, cheerfully gave rings, jewelries, everything. Ang dami. Everybody that the Lord made willing, they sacrificed to build this tabernacle. And then when they finished the tabernacle, the Shekinah glory of God dwelled on top of the Holy of Holies. Tabernacle yun. The presence of God. Pero alam natin, nasira din yan. Tama? Pumunta yan doon sa, meron din, pagpasok nila sa promised land, di ba? Kinakailangan gumawa sila ng, tinatawag nila na, permanent, and I call this permanent temporary, temple. The most beautiful temple. The temple built by Solomon. Yan. Temple yan. Basta pag pinag-uusapan natin yung presence ng Panginoon, yung tabernacle ng presence ng Panginoon, yung temple na ginawa, yan pa rin. Nandyan ang presence ng Panginoon. Nung dinedicate ni Solomon yan, nandyan ang di ba, napuno ng cloud na hindi ka masusufokin. Kasi nung magpipray si Solomon ng dedication, sa chapter 7 yata ng 1 Kings, nagpipray siya, mahabang panalangin yun. And then, the cloud filled the whole temple of the Lord. Maganda yan. Yung temple na yan, di ba, nasira? During the Babylonian captivity. Nung sinusulog yan, yung mga ginto natutunaw eh. Yan ang ginawa ni Nebuchadnezzar eh. Ang mahal ng temple na yan. Napakamahal yan. Sabi ko lang sa inyo, yung binigay lang ni David dyan is $3 trillion compared. Offering pa lang ni David yun, ha? Hindi pa kasama yung offering ng mga tao. At saka yung binigay ni Solomon dyan. Okay? Of course, nung bumalik ang Israel, ni-restore nila ang temple under Zerubbabel. Pero sabing ganun ng mga tao, nung na-build yun, hindi narating yung glory ng temple na nauna dito sa rebuilding of the temple. Of course, next slide, yung temple under King Herod, ito na yung sa panahon ni King Herod. Wala na, masyadong corrupt yung temple na yan. During the time ni Christ, the temple is really a corrupt temple. That's why he went there twice, di ba? Na nagalit. Many times he went into the temple to teach. Twice he went inside angry. Because the high priest, during the time of Herod, appointed yan ni King Herod eh. Corrupt. Hindi sinusunod talaga ang Bible dyan. Hindi sinusunod yung law. Hindi sinusunod yung Old Testament dyan. Isipin mo, ang mag-a-appoint, Gentile king. Pero corrupt yung temple noon. Kaya nga itong temple under King Herod, they had really desecrated. Kaya makikita natin yung time na nung dumating ang Panginoon, di ba, the Word became flesh and dwelt among us. Nung nagkatawang tao. Yang temple ay pinupuntahan niya at sinasabi niya na fulfill ang Word of the Lord this day. Meron siyang ganong mga dinideclare dito. Kasi hindi nila alam na ang Diyos nagkatawang tao na. Yun ang presence ng Diyos. First coming ng Panginoon. Pero alam natin na namatay siya. Tama? Para sa ating kasalanan. Now, sa New Testament time, tayo na mga na-save, ikaw na na-save, kung tinanggap mo ang Panginoon, you cannot say you're saved if you are, hindi mo tinanggap ang Panginoon bilang tagapagligtas mo. Ikaw ngayon yung body. You are the temple of the Holy Ghost. Yan. So pag pinag-uusapan natin ang Feast of the Tabernacle,
By application, it talks about the body na nagre-reside ang Panginoon. Kung saved ka, nandito ang Holy Spirit of God. You are the temple of the Spirit of God. Tinanggap mo si Kristo, pumasok siya sa puso mo. Kaya pag tinanggap mo talagang Panginoon sa puso mo, talagang meron talagang pagbabago. Na hindi ka magiging perfect, pero may pagbabago ka. Amen? Marami kayong makikitang kapintasan sa akin, pero maniwala kayo, pupunta ako sa heaven. Hindi dahil in-evaluate niyo ako. Dahil hugas ako ng dugo ni Kristo. Yun lang ang may pagmamalaki. Wala akong may pagmamalaki sa inyo. Ako'y masamang tao na niligtas ng Panginoon. Amen. At nakikita nyo ang kasamaan na yan. Nakikita nyo yan. Either sa kilos ko, sa gawa ko, pero may pinagbago. Siguro kung nagpastor ako dito at hindi ako saved, mabangis ako. Pwede naman magpastor na hindi saved. Pero maniwala kayo, sa biyaya ng Panginoon, niligtas ako ng Panginoon dahil kinilala ko siya bilang sarili ko. Kayo din, ganoon din ang patotoo niyo. Kaya nga dapat ang tignan natin ng Panginoon. Tignan niyo ang Panginoon na nasa puso ng tao. Amen? You see, yung local church, this is the body of Christ. So hindi lamang individually kapag na-save ka, you are a tabernacle. Sabi ni Peter ito, mamaya makikita niyo, tabernacle lang ito. Tabernakulo ito. Kaya nga, gamitin natin itong tabernakulo na ito para sa kaluwalhatian niya. Kasi kung titingnan nyo, sinira ng Panginoon lahat yan. Yang temple ni under kay King Herod, sinulog yan. Wala ka na makikita ganyan. Yung mga remains na lang yan. Ngayon, pumunta ka sa Israel. That was destroyed 70 AD. Bakit? Kapag hindi natin ginamit itong katawan na ito para sa kaluwalhatian ng Diyos, ang sabi ng Bible, God will destroy. Right. God will destroy. Kaya pag tinignan niyo yung history na yan, ganun. Even ang local church, though meron tayong Matthew 16, meron mga churches na talagang ginamit ng Panginoon, pero yung mga churches na yun, wala na ngayon. Kapag hindi na nagagawa yung purpose ng Panginoon at ang purpose na ito ay hindi na for the glory of God. The local church is the body of Jesus Christ. Kaya pag tinignan niyo yung plano na ito, nandiyan na yung presence ng Diyos nasa iyo. At kapag tayo ay gumagawa as a local church to fulfill the Great Commission, yung presence ng Panginoon nasa atin. Kaya kung tayo man ay lalabas sa building na ito, nire-represent natin ang Panginoon. Nire-represent natin ang Panginoon. And then, dito sa prophetic application ng Feast of the Tabernacle, ultimately, the Lord Jesus Christ will abide with all of His people. At napakasaya niya. Napakasaya niya. Amen? Okay? Napakalaking napakalaking gathering yan. It will be a great time of rejoicing. Tingnan niyo yung mga pictures na ito. Ipapakita ko sa inyo yung mga pictures. I'll just show you some pictures. Dito sa gathering na ito, hindi lang lalaki. Kasi pag binasa niyo, Pastor, parang na-insecure ako dito sa nababasa kong verse palagi. Sa Deuteronomy 16, all the males. Bakit males lang? Huwag kang mag-alala. Sabi sa Bible, if thou shalt believe in thine heart, John 1:12, but as many as received Him, to them gave He power to become the sons of God. Kahit babae ka, sons ka. Pagdating dyan sa Feast of the Tabernacle, sa millennial reign ng Panginoon, andyan kasama lahat. Mga pambabae, mga palalaki.
Eh dahil ang design niya ng temple may women's court eh. Alam niyo ba, parang ganito ito. Itong building natin. Diyan merong balcony diyan. Malaki nga lang yan, malaki. Pero open yun, open. Open yan. Tapos yung Holy of Holies, yung yun ang enclosed, may bubong. Pero ito open. Pag nagtipon sila, yung 15 step, going to the Holy of Holies, 15 steps yan. Tapos nandun yun, kumakanta. Tapos lahat ng manner ng instrument. Tapos lahat ng mga tao, kukuha ng mga ganyang klaseng mga, yan, hindi ko na alam yan, basta kinuha ko lang yan eh. Yan yung mga, nila. Akala nyo palaspas. Pero yun, 4 ng Taatin nyog sa kanila iba. Ano ba yan mga yan? Puro mga Hebrew word yan. Okay? Yung binasa natin kanina. Talagang napakasaya. Yung time na yan, napakasaya. Yung etrog na yan, una, hindi itlog it represents the beauty of the Lord Jesus Christ and the branch bearing fruit. Kaya wini-wave nila yan. Okay? Yung lulav held in the right hand, yung isa left hand, yung isa right hand. Dalawa yan. The righteousness of the Lord Jesus Christ and His power to save. Yan ang ibig sabihin niyan. Yung myrtle is held in the right hand, praise and rejoicing. Yung ginagawang pagpupuri sa Panginoon as you wave. And the willow, held in the right hand, is Christ's humility, representing the suffering servant. Ganun din yung tatlo na yan, 4 na gospels yan. Kaya nga yung mga Jew, naniniwala sa Messianic Jew, yung 4 gospels, ito yung mga representation niya. Pero binigay na ng Diyos yan. Sa New Testament, Matthew, Mark, Luke, and John. Tapos, pag ginano nila yan, north, south, east, west. Hawak nila yan, yung tatlo nasa kanan, yung isa nasa kaliwa, sa sa north. I-wave nila yan, tapos pupunta sila sa south. Tapos sa east, and then tapos sa west. Why? Kasi gusto nilang i-impress sa buong mundo that Jesus Christ is the King of Kings and the Lord of Lords. Amen. Kaya napakahalaga na kapag nagbabasa tayo ng New Testament natin, meron tayong alam sa Old Testament feast. Napakahalaga yan na meron tayong kaalaman sa New Testament feast. Tandaan nyo, dyan sa 3 schedule na yan, more than, nung panahon ni Jesus Christ, mga 2 million, over 2 million people pupunta dyan. From different places, from different countries of the world during that time. At meron silang ginagawa dyan. May mga pictures pa. Look at these pictures. Pag nag-celebrate sila, wala pang Meralco nun eh. Okay? Pero, meron silang 75 foot high na malaking kandila. Okay? 4 yan. Na doon, yung mga tinitrain ng mga priest, ng mga young priest, umaakyat yan. Dala-dala nila yung oil sa likod, ilalagay nila doon sa mga cups na yun na nasa taas, sisindihan nila. That is why, kapag nag-celebrate sila, yung pag pumunta ka sa Mediterranean Sea sa western side, dagat yun, yung mga naglalayag doon, nasa barko, nakikita nila nagliliwanag ang Jerusalem. Pumunta ka sa eastern side, ganun din. Kasi ang Jerusalem temple, nasa top ng mountain eh. Alala nyo kung saan sinacrifice si Isaac? Naalala niyo yung binili ni David? Yung threshing floor ni Arauna? Yun yung area na yun. That's why, ang Panginoon ang sinisimbolo ng liwanag na yan, that He is the light of the world. He is the light of the world. Okay? Kaya, dyan sa celebration na yan, alam mo, exciting ito pag ano na ito eh. Dahil, alam niyo, di ba, meron namang pangako talaga na marirebuild ang temple eh. At doon magsiselebrate ng Panginoon eh. Isipin mo, lahat tayo pupunta doon. Ewan ko na lang. Siguro yung mga faithful na, pinaka-faithful na qualify sa pwedeng kumanta dyan sa na yun eh. Kasi nasabi ko sa inyo, magpakatapat kayo. Kaya ako siguro, pinakamasayang pastor doon sa time na yan, makita ko isa sa mga orkestra na pili kayo tutugtog doon.
Kasi meron kayong appointment. Siguro, kung hindi man dyan sa temple, baka yung iba barangay level. Iba talaga. Depende sa katapatan nyo sa millennial kayo. Yung paglilingkod nyo, depende na lang. Kung barangay level, kung hindi man, baka barangay tanod level. Kasi maglilingkod sa Panginoon eh. Okay? Alam nyo, ginagamit dyan na yung pansinde sa liwanag na yan? Yung mga lumang damit ng mga priest. Lumang damit. Yun ang wick, yung pinaka-wick ng mga ano na yan, yung sinindihan nila. Next slide. Sabi ng Panginoon, then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Did you know when he said that? He said that during the Feast of the Tabernacle. Habang nagse-celebrate sila, sinasabi niya yan. Kaya nga pag nagbabasa kayo ngayon ng New Testament nyo, at nakinig kayong maigi, alam niyo sabi ng Bible, ang mga tao ko nagpiperish because of lack of knowledge. Alam niyo yun? Yung lack of knowledge of the Old Testament. Kaya kinakailangan basahin niyo ito as one book, na yung mga ginagawa nila dito, at itong nangyayari na ito, na kung saan ang Panginoon, very punctual siya at mga sinasabi niya, may kinalaman ito sa mga festivities na ginagawa nila for many, many generations. Pero galit yung mga religious people sa kanya. Di ba? Isipin mo, sabihin niya, I am the light of the world. Habang nag-aakyatan sila doon, itong mga to, naggaganon yung nagsinding mga priest na mga bata, naturuan sila, yan si Kristo, impostor yan. Ay, isipin niyo yun, mga ganon, yung mga karanasan ng Panginoon sa Kristo. Kaya wag lang kayo mag-alala kapag nagsasuffer tayo. Amen? Tanggapin natin yan kung nagsasuffer tayo dahil sa pagkakamali natin, tanggapin natin yan kung nagsasuffer tayo for the sake of the Lord Jesus Christ. Be patient kung nagsasuffer tayo sa faith natin, okay lang yan. Hindi tayo naintindihan, okay lang yan. Okay ka lang, amen? Tingnan mo ang future mo, amen? Secured ka na dyan, amen? Secured ka. Hindi ka mamimisplace kapag nag-celebrate ng Panginoon. Ganun kanya kamahal, amen? Kaya dapat masave ka kung hindi ka pa save. Now, isa pa sa kanilang ginagawa dyan is yung tinatawag na, next slide. Yung Watergate. Divided into 3 groups ang mga priest kapag nagse-celebrate sila. Yung one group, nagkakatay ng mga offerings yan. Dami yan. Dami. 2 million yan eh. Na mga tao pupunta dyan. Pero, yung second group, yung group ng mga priest, yan yung maglalakad, lalabas dyan sa Watergate, may dala-dala sila mga special na mga pictures. And they will go and hike or walk from the temple, going out dyan sa Watergate, moving downwards to the pool of Siloam. Malayo yan. Yan ang modern picture. Yan ang ano, naglalakad papunta doon sa pool of Siloam. Naalala niyo yung pool of Siloam? Na yung hindi pa nasasakop ni David ang Jerusalem para establish niya yung capital city. Di ba? Yung mga mighty men niya, pumasok sila sa may border ng mga Jebusites ba yun? Para makakuha sila ng tubig dyan sa pool na yan. At hindi ininom ni David yun. Nag-desire lang siya, narinig ng kanyang great man. At hindi niya ininom yan. Pinore out niya as an offering to the Lord. Si David, meron siyang mga messianic prophecy. Hindi niya ininom yan. Hindi naman siya karapat-dapat dun eh. I am not worthy. Alam niya, ang Panginoon lang ang worthy dyan. Pero may mga naglakas loob. Ngayon, sa kanilang festivity, dyan sa Portland, habang nagse-celebrate sila, 7 days, halos walang tulog ang mga tao dyan. Kasi reading, praying, tapos yung mga ganyan, eating, isipin mo yun, siguro mga high blood dyan. Pero pagdating sa millennial reign with the new body, my friend, we don't have any problem. Wala kang problem. This body is beginning to have problems. This body.
But during the millennial reign sa kainan na yan, I don't have to worry about sugar. I can eat all the grapes. Amen. Brother Hines, do you like that? I like it. Diba? Yung mga chocoholic dyan. Chocolate. Diba? Bawal na ako chocolate eh. Daming bawal. Sipin mo yan. Sarap dyan. Ngayon, balik tayo sa tubig. Tubig na lang muna tayo. Diba? Naglalakad dyan. Tapos, aakyat ulit sila. Papunta doon. Ang tawag nila dyan, yung tinatawag na water libation. May dala sila mga golden vase, draw water. Kasi ang pool of Siloam is called the living waters. Di ba meron dyan yung mga may sakit? Nagtitiwala na pag bumisita ang anghel, gagalaw yung tubig. Tapos hoping na gagaling sila. May pinagaling dyan ng isang Panginoon. Matagal nang hindi bumisita ang angel doon. Pero ang huling bumisita ang Panginoon. At gumaling yun nandoon. Yung impotent na tao, di ba? Pabalik ulit yan. Dala na yung tubig. Tapos ipopour yung tubig sa isang silver cup doon sa may kanto, and another priest will pour out wine from the other cup sa opposite corner. At yung ceremony na yan ay connected doon sa tinatawag na rainfall sa darating na taon na yan. Yung rain. Amen? Kaya nga may promise ang Panginoon di ba? Na ang kanyang salita ay darating na parang ulan. Nakaka-refresh sa tuyo na puso. Amen? Ayun, mamili kayo kung anong gusto niyo pagdating ng salita ng Diyos. Darating ang Diyos para maulanan ka, para ma-refresh ka, makwentsa ang thirst mo, ma-revive ka, o dumating ang ulan kasama ang bagyo. Because kung hindi ka tatanggap ng salita ng Diyos ngayon, darating ang salita ng Diyos sa iyo na parang bagyo. Yan ang maghuhusga sa iyo. Pero ang pangako ng Panginoon, rain. Amen? Ulan. Eh dapat maulanan tayo, amen? Ng pagpapala ng Panginoon. Dito, John chapter 7. Turn your Bible to John chapter 7. Next slide. Tingnan niyo ito. Verse 14. Verse 2. John, punta kayo sa John. John chapter 2. John chapter 2. Verse number... John chapter 7 verse 2 pala. John chapter 7 verse 2. Sabi dito, now the Jews' feast of tabernacles was at hand. Okay? Sabi sa verse number 14, now about the midst of the feast, kalagitnaan, Jesus went up into the temple and taught. You see that? What feast is this? Feast of the Tabernacle. Turo siya. Verse number 37. In the last day, the great day of the feast. How many days is the Feast of the Tabernacle? 7 days. On the first day, verse 2, and then on the third, anong day yun? On the midst, that is the fourth day, the midst. And then on the seventh day, ano sabi ng Panginoon? Look at this. In the last day, that great day of the feast, Jesus stood and cried, saying, if any man thirst, let him come unto me and drink. He that believeth on me, as the scripture hath said, out of his belly shall flow rivers of living water. But this spake he of the Spirit which they that believe on him should receive. For the Holy Ghost was not yet given, because that Jesus was not yet glorified. Alam niyo, pagdating ng Panginoon, para mag-reign sa millennial reign, lahat yan. The Spirit, the water of the Word, the Lord Jesus Christ, papasok. Exciting yan. Hindi na ako makapagantay, gusto ko makita yan. Amen? Pero, meron ka bang living water?
Nasa iyo na ba ang Panginoon Jesucristo? May Holy Spirit ka na ba? The Lord Jesus Christ will ultimately abide. He will ultimately abide. Next slide. And number 3, ano yan? The Lord Jesus Christ will decisively apply His overall plan. Amen. Isipin mo yan, pag nag-rain na, na-set up na yan, yung 7 days feast na yan, wow, set up niya. Mag-ready ka na. May kinalaman sa katapatan mo sa Panginoon. Ngayon, ang magiging reward mo sa milenyo. Naniniwala ba kayo na magre-reward ng Panginoon? Yes, He will reward. Sa judgment seat of Christ, may reward ka. Pero yung mga crowns yun di ba? Pero yung gagawin mo sa 1,000 year reign ni Jesus Christ, reward mo yun. Depende na lang yan kung anong ginawa mo. Mga kapatid, pero tuloy-tuloy pa rin ang sasabihin ko sa inyo, ang pagsamba. At ito'y palaging lahat ng bansa involved dito. Lahat kikilala Isipin mo sa millennial reign, kapag may bansa na hindi pumunta dito sa feast na ito, na sinet ng Panginoon, iko-curse daw niya, walang ulan. Kaya meron pa palang weather bureau nun. Kaya, meron talagang gagawin. Napaka-exciting ito kasi dito pa lang sa lupa yun di ba? Pero ang Panginoon, bababa, mag-a-abide surely, gagawin niya ito. Kaya, sumunod tayo sa plano ng Panginoon. We must realize that this earth and our bodies are only temporary dwelling places. Temporary pala. Okay? Isaiah 51 verse 6, lift up your eyes to the heavens, look upon the earth beneath, for the heavens shall vanish away like smoke, and the earth shall wax old like a garment, and they that dwell therein shall die in like manner. Everything will pass away, because everything is temporary. 2 Corinthians 5:1, for we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, we have a building of God, and house not made with hands, eternal in the heavens. That's why sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mag-alala. Kung mamamatay kayo at ilalagay ang ating katawan na ito sa libingan, mga kapatid, dadamitan ka ng special na covering pagdating sa heaven at recognizable ka pa. Amen? Pero pagdating sa, di ba? Pagdating sa rapture, bibigyan ka ng panibagong katawan. Amen? Sabi ng Panginoon, you destroy this temple in 3 days, I will raise it up. He's talking about His body. Not the temple. Kaya nga nung nagkatawang taong Panginoon, the Word became flesh, nakikita nila, yan ang Diyos, nagkatawang tao. Kawawa ang mga hindi naniwala sa Diyos na nagkatawang tao. Nang paniniwala nila, hindi Diyos si Kristo. Wala silang part sa millennial reign ng Panginoon. Hindi saved. Mga kapatid, hindi ligtas ang iglesia ni Manalo. Hindi sila naniwala na ang Diyos nagkatawang tao. Pag bumalik ang Panginoon, yan ang Diyos, God, dwelling dito sa lupa. At ang katauhan niyan si Kristo. Amen? Tingnan niyo sa Revelation chapter number 21. Revelation chapter 21 verse 3. And I heard a great voice out of heaven saying, behold, the tabernacle of God is with men, and He will dwell with them, and they shall be His people, and God Himself shall be with them, and be their God. Who is this God? This is the Lord Jesus Christ. The God who became flesh. Visible manifestation of God. Sa heaven, pag pumunta ka doon, ang visible manifestation sa throne, si Jesus Christ. Yung merong mga
may mga marks ng pagkapako sa krus, may marks ng mga peklat ng koronang tinik. Mga kapatid, yung ipinako doon sa krus ay walang iba kundi yung Diyos na nagkatawang tao, yung kanyang laman ang namatay, pero yung pagiging Diyos ni Kristo hindi namatay. Kaya hindi pwedeng mamatay ang Diyos. Pero yung sacrifice ng Diyos, nung siya'y nagkatawang lupa, yan ang pinambayad niya sa kasalanan mo. Kaya sa kanya ka tumawag. Siyang kilalanin mong tagapagligtas mo. Huwag kang tumawag kay Maria. Huwag kang tumawag kahit kaninong santo. Walang magagawa yan. Iisa lang ang Diyos. At iisa lang ang Diyos na nagkataon-taon tagapagligtas. Ang sabi ng Bible, blessed are they na ang Diyos ay si Jesus Christ. At wala kang ibang kinilalang Diyos. Siya ang shield mo. Siya yung protection mo. Siya yung strength mo. Siya lahat sa iyo. Siya yung water of life. Siya yung bread of life. Siya yung door. Siya lahat ng tinukoy ng John. Siya lahat ng tinukoy ng Bible. Believe Jesus Christ. Kailangan lagay mong mananampalataya mo sa Panginoon. Siya ang tagapagligtas. Hindi ang Baptist, walang religion, hindi church ang makapagliligtas, hindi ka maliligtas kahit Baptist ka. Maliligtas ka lang kung ikaw ay sumampalataya sa tanging tagapagligtas at yan ay si Jesus Christ. Siya yung Diyos na nagkatawang tao. Nag-tabernacle siya sa first coming, pero babalik siya. Next slide. Meron mga pictures dyan, bro, no? Tabernakulo lang to. Tignan niyo sa 2 Peter, chapter 1, verse 13. 2 Peter, chapter 1, verse 13. Baka mamaya may kinakabahan na naman dyan sa nakita niyo na yan. Ganyan ka kapag in-x-ray ka. In-x-ray ka na nakaluhod, nagpipray. Amen. Sana meron kang mga x-ray na nakano ka. Kasi ang Panginoon talaga gusto niya makita kung lumuluhod ka pa 2 Peter chapter 1 verse 13. Ano sabi dito? Sabi ni Peter, chapter 1 verse 13, yea, I think it meet as long as I am in this tabernacle. Itong katawan, ito ay temporary lang. Temporary lang na tinitirahan ng Diyos. Pero kapag namatay itong katawan to, aalis yung kaluluwa mo, punta ka sa heaven. Nasa presence ka na ng Panginoon. Amen? Ito na. Sabi verse 14, knowing that shortly I must put off this my tabernacle. Alam ni Peter, mamamatay siya. Alam din ni Paul na mamamatay siya. Si Peter din, meron din. I must put off this tabernacle, even as our Lord Jesus Christ hath showed me. Kasi sinabi ng Panginoon sa John chapter 21 kung paano siya mamamatay. 2 Peter 1:16, sabi dyan, for we have not followed cunningly devised fables when we made known unto you the power and coming of our Lord Jesus Christ. Ito sabi ni Peter. Alam mo, ang saya-saya ni Peter dito, alam niyang mamamatay siya, pero meron siyang karanasan Ano yung karanasan niya? We were witnesses. We were witnesses. Eyewitnesses of His Majesty. Ano yung sinasabi ni Peter that we were eyewitnesses of His Majesty? Next slide. Yung bundok na yan is Mount Tabor. That is the Mount of Transfiguration. Sinong umakyat sa Mount of Transfiguration? Si Peter, James, and John. Ano nakita nila sa Mount Transfiguration? Yung glorified body ng Panginoon. Hindi pa siya namamatay, pero nagpakita na yung figure ng Panginoon. Jesus Christ Himself transfigured. At nakita ito ni Peter. Hindi na siya nag-aalala kung anong gagawin ng mga mamamatay tao sa kanya. Amen? Amen? Huwag kang mag-alala. Kung meron nang hindi na maganda nararamdaman mo, huwag kang mag-alala. Tabernakulo, aalis ka din dito. Si Pastor Piles nga, sabi ko, nung huling meeting namin, nung pinag-usapan namin mga healthy food. Pero 2-3 weeks ago, nasa heaven na siya. Yung body niya nandoon. Iniwan niya ang tabernacle niya. Na iniingatan niya for many years. Pero iniwan niya yun.
Kahit anong gawin mo, masarap na pagkain at healthy na pagkain, kung oras mo na kukunin ka. Sabi ko nga, Christians die in two ways. Either healthy or unhealthy. Amen? Pero, pag rapture, walang problema. Umasa pa rin ako sa rapture. Pero kung hindi man, katulad ni Pedro, ano man mangyari, amen? Sipin mo yan, sa Mount Tabor na yan, ano sinabi dyan? Sabing gano'n, ito nakakatawa kay Peter. Sabi ni Peter, Lord! Sabi diyan, Mark 9, this is Mark chapter 9, verse 1. You know? And he said unto them, verily I say unto you that there shall some of them that stand here which shall not taste of death. Rapture yan, di ba? Amen? Amen? Rapture yan, di ba? Till they have seen the kingdom of God with power. And after 6 days, Jesus taketh with him Peter. On the 6th day ito, and James and John lifted them up into an high mountain, that is Mount Tabor, apart by themselves, and he was transfigured before them. And Peter said to Jesus, Master, it is good for us to be here. Let us make 3 tabernacles. Let's make 3 booths. Let's make 3 tents. One for you, one for Elijah, and one for Moses. You know what is the 6th day? It is during the feast of the tabernacle. Kaya sinabi ni Peter yun because while they are at the mount, the people are celebrating in boats. Kaya pag-akyat nila doon, dinala sila ng Panginoon na special meeting with the Lord Himself. Meron akong ipapa-experience sa iyo, Peter. Meron akong ipapa-experience sa iyo. Ano yung Panginoon? Akyat sila. Tatlo sila, Peter, James, and John. Nag-transfigure ang Panginoon sa Mount Tabor. Nakita nila yung Jesus Christ that will reign one day sa millennium. Nakita nila yung pagkakaiba nung kanyang unang pagpunta at pangalawang pagpunta. Gulat sila. Kaya sa sobrang excitement ni Peter, ano yun naman si Peter, maganda, di ba? Tama? Extreme eh. Magagalitin, masayahin. Eh, maraming nga open sa kanya eh. Di ba? Mabilis magsalita, minsan tahimik, minsan ganito, ganito. Parang pastor nyo, no? Ganun talagang personalidad ko. Pero mga kapatid, tignan si Peter, ano? Marami naman siya natutunan. Di ba? Marami siya. Oh, ano sabi? Gawa tayo ng 3 tabernacle dito. Gusto niyang i-celebrate doon sa pabundok. Ewan ko lang kung natuloy yun. Kasi sabi niya, it is good for us to be here. Ayoko doon. Gusto ko dito. Gawa tayo ng 3 booths. Isa para sa iyo, Panginoon. Isa para kay Moses. Isa para kay Elijah. Alam niyo yung millennial reign. It is a time of perfect peace. It is a time of prosperity. The cycle of reproduction. Walang climate change or whatever. Walang calamity. Localize lang kapag may bansang hindi nagpunta. Walang ulan. Kaya obligado kung sino may namumuno doon, punta tayo doon. Bibigado tayo, wala tayong ulan. Isipin mo yun, pag na-miss mo yung isa, wala kang ulan. It is a time of purity. Disobedience will be safely dealt with. It is really a holy kingdom. It is a time of prolonged life. Tayo, wala nang problema, pero yung pumasok sa millennial reign, ang pinakamahabang tao sa nabuhay, 963. Pero mga kapatid, may mabubuhay ng 1,000 years. Isipin mo yun. Hindi mo kailangan si Vicky Bello. Wow. Huwag niyong ilagay ang security nyo sa pampapaganda nyo. Kukulubot yan. Tabernacle yan. Iiwan nyo yan. Correct. Kahit anong gawin mong supplement. Maganda yan mag-take ka. Pero sabihin ko sa'yo, kukulubot ka pa rin. Na parang pasas. Like flower. Kukulubot ang katawan na ito na parang pasas. Pero itong gusto ng Panginoon,
na attitude natin. Hindi mukhang pasas. Kahit kulubot na yan, na mukhang pasas, yung mukha mo dapat hindi nagko-complain. Because the Feast of the Tabernacle is a time of rejoicing. It is a time, it's not a time of complaining. It's not a time of, sadness. It's not a time of murmuring. It's not a time of criticizing. It is a time of rejoicing. Because it is a time of great personal joy among all people. Contentment and joy. The sufferings of this present time will not be compared. And I hope na-encourage ka sa Feast of the Tabernacle. Amen? You see, there is a big difference na nakita ni Peter, yung dalawa, Panginoon at yung Panginoon na nag-glorify. When Jesus Christ came for the first time, He was here to be the Savior. But the second time He comes, He will be reigning as King. In swaddling clothes, yes, but when He comes back in majestic purple robe. Amen? When He came for the first time here on earth, wala siyang malalagyan ng kanyang head. But let me tell you, He will be the heir of all things. The first time He came, He was rejected by Israel. The second time He comes, He will be accepted by all nations. The first time He came, He was a lowly Savior, acquainted with grief. But the second time He comes to reign, He is God's anointed, the oil of gladness. Smitten with the reed, but which is going to reign with a rod of iron. Wicked soldiers bow their knee in mockery. But when Jesus Christ comes again and reigns, every knee will bow and every tongue will confess. The first time He came, they put a crown of thorns for your sin and my sin. But the second time He comes, He will be crowned with gold. The first time He came, He delivered His spirit in death. But we will see that He is the one alive forevermore. The first time He came, He was laid on a tomb. But He rose up again. The second time He comes, He will be sitting on the throne of David. What a majestic Savior and Lord. Amen? Wala kang may pagmamalaki. Tanggapin mo si Kristo. Siyang kailangan. Pakiyukong ulo, pakipikit ang mata.